Sapat na ho yung nandyan ngayon? Kung kailangan ay mayroon tayong ready reserve dito sa division natin sa Awang. Opo. At mayroon mga standby quick reaction units sa bawat battalion or bawat brigade ng 6th Division. Okay. Colonel, mensahe ho sa mga residente, no, yung mga sibilyan na nagulat po sa biglang pagdami ng pwersa dyan, nababahala ho sila. So anong nais natin iparating sa mga sibilyan na dumadaan po dyan sa Kapitolyo? Dito ang nais lang po namin na iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Maguindanao, ay kailangan lang ito na i-secure mabuti, lalong-lalo na yung mga vital installations. Huwag po kayong mabahala at ito lang ay ginagawa natin para nang sa gayon ay may siayos natin yung normalcy dito sa area, lalong-lalo na kasi yung pangyayari na massacre dito sa Maguindanao. Colonel, maraming salamat po at good morning po. Ingat po kayo dyan, Colonel. Thank you, Arnold. At mabuhay. Lieutenant Colonel Jonathan Ponce po, tagapagsalita ng Army 6th Infantry Division. Balik tayo sa Metro Manila. 3 poste ng kuryente sa Barangay Ugong, Pasig City natumba matapos mapanggapo ng kotse. Ang resulta, nawalan ng kuryente ang ilang bahay sa lugar. Darito ang exclusive report ni Oscar Oida. Mag-aalauna na madaling araw nang mabalot ng kadiliman ng bahaging ito ng Barangay Ugong sa Pasig, partikular ang St. Paul Street. Aabot sa 3 poste kasi ng Meralco ang tumumba matapos mabangga ng Toyota Vios na ito ang isa sa mga poste sa lugar. Sa itsura pa lamang na nabuwag na poste, maging ang sumalpok na sasakyan, alam mo nang di basta-basta ang nangyaring pagkakasalpok. Unang bumagsak ang poste ito dito mismo sa may tapat ng St. Paul College sa may Pasig. Kasunod nito, bumagsak na ang 2 pang poste sa may unahan matapos mahila na nga ng mga naglalakihang kable. Nadamay pa ang taksing ito na inabot ng mga kable. Pagkahinto ko, kambi ko sa atras para babalik ako kasi kaharang na eh. Hindi na ako makaalis dahil yung wire sumampay na sa ano ko, sa taxi ko. Buti na lang at di napatid ng mga kable at nag-shut off daw kaagad ang linya ng kuryente. Kung nagkataon, mas malaking peligro raw ang nangyari. Ang nagmamaneho ng Vios na kinilala sa pangalang Monica Rivera, apo umano ni PIDEA Director General Dionisio Santiago. Naparesponde pa umano sa lugar si Santiago at sumama pa raw sa mga rescuer sa paghatid sa apo sa ospital. Asalaysay sa amin ng biktima, nagmamaneho raw siya pa uwi na ng Makati. And then nagri-ring daw yung cellphone niya. Nung sasagutin niya, biglang bumangga na siya dun sa poste. At medyo nakainom daw siya. Ligtas na sa tiyak na panganib si Rivera. Pero mga nabuwag na poste, malamang abuti ng 6 hanggang 10 oras bago mapalitan. Ito ang unang balita sa Pasig City. Oscar Oida reporting. Guesting ni Adam Lambert sa isang morning show na apektuhan ng controversial niyang performance sa American Music Awards. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. Binatilyo patay matapos maipit ng kumalas na gulong ng trailer truck sa Valenzuela. Ang exclusive report mula kay Cedric Castillo. Halos kasing taas lang daw ng 2 gulong na ito ang batang lalaking umano'y nataganan matapos kumala sa mga gulong mula sa isang dumaraang trailer truck. Ang biktima, ang 13 anyos na kinilalang si Lionel Odad, na wala raw kamalay-malay na nagbabantay ng kanilang panindang candy at sigarilyo sa kantong ito sa barangay Paso de Blas, Valenzuela City. Ang kalaro ng biktima na nakasaksi sa insidente nanlalamig pa sa takot at hindi makausap. Akala ko salpukan eh. Pagtingin ko doon, yung bata dito, nasa ano siya ng gulong. Kasi nakatabi ang gulong dito niyan eh. Yung bata doon sa ilalim. Sa ulo yata mo tinamaan, kaya medyo maraming dugong tumalsik. At tumatawag na yung ambulansya. Agad isinugod sa ospital ang biktima kasama ang driver ng truck. Pero dead on arrival na raw ang bata sa Valenzuela General Hospital. Bukod sa batang biktima, nadamay din ang isang scooter at taxi sa disgrasya. Base sa kwento ng mga nakasaksi, sumalpok muna yung gulong dito sa pinto ng taxing ito. Saka nagpagulong-gulong ng ilang metro hanggang sa tamaan na nga yung mga batang na biktima.
Aminado naman ng pahinante na hindi nila regular na nadya-check ang kondisyon ng gulong ng truck. Kaya huli na raw nang mapansin nila ang problema sa sasakyan. Dito na, nung tumama na, saka namin nakita eh. Kapag may maplat lang, na-check po namin yung iba. Makikita po namin kung may sira sir eh. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa driver ng truck. Ito ang unang balita mula sa Valenzuela City, Cedric Castillo reporting. Space shuttle mula sa International Space Station, pabalik na po sa mundo. Nagsimula ng bumiyaheng Atlantis kahapon. Nitong mga nakaraang linggo, naging abala ang mga astronauts sa maintenance ng space station upang masiguro na maayos itong tatakbo sa susunod na 10 taon. Sa Biyernes na inaasahang makakalapag ang Atlantis sa spaceport ng NASA sa Florida. Swiss pilot na nagtangkang lumipad gamit ang jet-powered wings bumagsak sa Atlantic Ocean. Lilipad sana ang piloto mula Morocco hanggang Spain, pero nagkaroon daw ng problema ang kanyang rocket wings. Ligtas naman ang piloto na agad na isakay ng isang rescue helicopter. Sa kabila ng disgrasya, susubukan daw ulit ng piloto na tawirin ang Atlantic Ocean. Naka-house arrest na direktor na si Roman Polanski posible nang makalaya at guesting ni Adam Lambert sa Good Morning America, kinansela matapos ang controversial na performance sa American Music Awards. Yan ang ating balitang Hollywood. Inaprubahan ng Swiss court ang $4.5 million na piyansa ng award-winning director na si Roman Polanski. Pero ayon papalayain ng 76-year-old director ng Swiss Justice Ministry habang pinag-aaralan kung iaapela ang desisyon ng lower court sa kanilang Korte Suprema. Na-house arrest si Polanski sa bisa ng extradition agreement ng Switzerland at Amerika, pero di pa siya pinababalik ng Amerika para pagdusahan ng parusang pagkakakulong na tinakasan niya noong 70s matapos mahatulang guilty sa pag-rape sa nooy 13 anyos na dalaga. Tuluyan ang nakansela ang guesting ni Idol runner-up Adam Lambert sa Good Morning America, kasunod ang controversial na performance niya sa American Music Awards na puno ng maseselang eksena. Hindi raw kasi matiyak na morning show kung ano na naman ang gagawin nito. Ayon kay Adam, nirerespeto niya ang desisyon, pero hindi siya hihingi ng paumanhin kahit pa inireklamo ito ng marami. Turned a lot of people off, and it was surprising to me how much support I got for being different. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang balita Space, message space ang inyong pangalan at address, ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Mga igan ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.